Magandang gabi sa inyo, Kabanong. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Karyo. Ibabahagi ko lamang ang aking karanasan noon ako ay binata pa. Naninirahan pa ako noon sa probinsya ng Nueva Ecija. Simple lang naman ang pamumuhay namin. Hindi mahirap, pero hindi rin naman kami mayaman. Masasabi ko na nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw. Malaki kasi ang naitutulong ng mga tanim naming gulay. Bukod sa naibebenta namin yun sa palengke, doon na rin kami kumukuha ng pagkain. Kahit ganoon ang estado ng pamumuhay namin, wala pa rin akong lakas ng loob makipagsabayan sa ibang kalalakihan. Lalong-lalo na pagdating sa panliligaw. Sa aming baryo, may isa kasing dalaga na talaga namang kinagigiliwan ng kalalakihan. Kapag nababanggit ang pangalan niya, ay talaga namang sumisigla ang mga lalaki. Isa ako sa palihim na humahanga sa babaeng yon. Si Alona. Binubuo niya ang aking araw. Makita ko pa lamang siya sa umaga, ay masayang masaya na ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero may kakaibang sigla talaga ang dulot niya sa akin. Pare, bibig mo! Baka pasukan na naman ng langaw yan! Nakko! Malaking bornal pa naman yung bibig mo! Natauhan ng marinig ko ang tinig na yon ni Boyet. Dumaan kasi si Alona nung mga sandaling yon. Natulala na naman ako at muntikan ko pang mabitiwan ang binili kong nilagang saging. Ay, ang ganda talaga ni Alona, no? Alam mo pare, pwede na ako mamatay basta mahawakan ko lang yung kamay niya. Para akong nauulol na aso. Nakangiti at sinusundan pa rin ng tingin si Alona habang papalayo. Alam mo Ron, kahit na 10 beses ka pa mamatay, wala kang pag-asa dyan sa babaeng yan, no? Kita mo naman ang ganda niya, oh. Pangmayaman. Alam mo yung ginagawang malaking bahay doon sa may sitio Malolos? Kanila yun. May kaya sila sa buhay. Sa tingin mo, papatol sa'yo yung babaeng yan? Uy, grabe ka naman Boyet, oh. Masama bang magpantasya? Hindi ko naman hinangad na mapa sa akin siya eh. Ano ka ba? Alam kong malabo. Kaya nga gusto ko na nga lang mahawakan man lang kahit yung kamay niya. Sabi ko, kamot ulo na lang si Boyet. Alam niya kasi na kahit na ano pang sabihin niya, palagi akong may sagot sa kanya. O sige na, maiba tayo. Puro ka alone eh. Gusto mo bang sumama mamaya sa tindahan namin sa bayan? May babantayan ako doon mamayang gabi. Baka lang gusto mong umextra. Total, bakasyon naman ngayon, di ba? Alam mo yun, para may ipon ka sa pasukan. Tinapik pa ako ni Boyet sa balikat. Kahit na medyo sira ulo si Boyet, may malasakit ito sa akin, lalo na pagdating sa pera. Kung tutuusin, hindi ko naman kailangan magtrabaho. Kaya naman akong tustusan ng mga magulang ko. Pero syempre, gusto kong kumita gamit ang sarili kong mga kamay. At suportado ako ni Boyet sa bagay na yon. O sige, anong oras ba yan? Tanong ko. Mga alas 8 hanggang alas 2. Hanggang madaling araw yun ha. Sagot niya. Hanggang alas 2 ng madaling araw? Seryoso ka ba? May bibili pa ba ng ganong oras? Binalatan ko ang isang pirasong saging at dinilaan ko ng buo para hindi na siya makahingi. Piyesta sa bayan pre, maraming tao. Kahit na anong oras pa yan. Kaya isasagad natin oh. Sa gabi lang na yun. Pero sa mga susunod balik na sa normal na oras. Paliwanag niya. Sige. Sama ako. Magpapaalam muna ako kay Papa, tsaka kay Mama. Naghiwalay na rin kaming dalawa. Hindi ko siya masyadong makakausap kasi abalang tao si Boyet. Sa negosyo kasi nila, siya ang inaasahan habang wala pa ang kanyang kuya. Nang makauwi ako sa bahay, naabutan ko si Mama at Papa na abala sa paghihimay sa inilagang laman ng manok. Pa? Ma? Pwede po ba akong sumama mamayang gabi kay Boyet? Doon sa tindahan nila ng mga damit. Doon po sa bayan. Wala kasi siyang kasama eh. Tsaka gusto ko rin kasing kumita habang wala pang pasukan. Bungad ko sa kanilang dalawa. Nagkatingin na ng mga magulang ko. Ay Noel, ikaw ang bahala dyan. Siniko pa ni Mama si Papa. Aba Josie, ayan ka na naman Sisikusikuhin mo ako. Kapag pinayagan ko naman yung anak mo kokontra ka naman din. Sa lubungang kilay na sabi ni Papa. Siyempre, minor de edad pa yung anak mo
Baka mamaya mapano yan sa daan. Binata na ang anak mo. Koleyo na nga yan sa pasukan Tsaka, lalaki naman yan. Kaya niya sarili niya. Buti sana kung babae yan. Kahit ilagay mo pa yan sa kahon o kaya sa hawla, walang problema sa akin. Welta pa ni Papa. Tumingin sa akin si Mama. Saan ka banda sa bayan? Tanong niya. Malapit po sa Baryo Malolos. Sabi ko namang may ngiti. Baryo Malolos? Ano ba ang kwento na meron dyan? Aba, ano ba na nung dalaga pa ako tapunan ng mga pinatay na tao dyan. At isa pa, ang malupit dyan Umayos pa ng pagkakaupo si Mama. Napapakamot na lang kami sa ulo ni Papa. May nakakita na yung bangkay daw na tinapon ay kinuha daw ng mga aswang. Oo, aswang. Kinakain nila yung mga wala ng buhay na katawan ng tao. Ay nako, Josie. 100 beses mo nang kinwento sa amin yan ni Ronron. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ang aswang katang isip lamang? Isip? Totoong aswang. Palibhasa, hindi mo pa nararanasan Ako, inaswang ako dyan kay Ronron. Wala ka kasi nun Lagi ka nasa trabaho. Kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo. Ikaw, Ronron, bahala ka kung gusto mong pumunta doon. Basta sinabi na kita Maraming aswang doon. Tahimik lang yan sila pero malakas ang kutob ko na nabubuhay pa rin sila. Inakbayan ko si Mama para kahit papaano ay kumalma naman siya. Ma, ayos lang po ako. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nag-iingat kahit na saan ako magpunta. Kasama ko naman si Boyet Kilala niyo naman si Boyet, di ba? Parang kuya ko na yun. Hindi ako pababayaan nun. Umirap lang sa akin si Mama. Pero kapag gano'n na siya, ibig sabihin nun ay pinapayagan na niya ako. Mabilis na lumipas sa mga oras kabanong at sumapit na nga ang 7:00 ng gabi. Habang naglalakad, ay napatigil ako sa tapat ng ginagawang bahay. Hinanap ko ron si Alona. Nakita ko siya sa loob na may kausap na lalaki. Ginanahan na naman ako. Lalo na nang mapatingin siya sa gawi ko. Dali-dali ako nagtago dahil sa hiya. Hindi ko na malaya na nasa likuran ko na pala si Boyet. Tingnan mo tong isang to. Parang timang na naman. Mapagkakamalang kang magnanako sa ginagawa mo Sabi ni Boyet. Tumingin siya sa akin pare. Sabi ko naman na may halong tuwa. Tara na. Pambihira ka. Hinila na ako ni Boyet paalis. Pumara agad kami ng tricycle papunta sa bayan. May 10 minutong biyahe lang naman ang lumipas. Nakarating na agad kami doon. Habang naglalakad, papunta sa tindahan nila Boyet, marami kaming nakakasalubong na tao. Lahat yun ay galing sa kasiyahan. Habang binubuksan ni Boyet ang tindahan nila, ay pinunako ang paligid. Tindahan lang kasi nila ang bukod tanging nakatirik doon. Walang kahit na anong bahay. Tapos, nasa gilid pa siya ng kalsada. Pre, wala ba kayong balak na lumipat ng pwesto? Mukha namang wala talagang bibili sa ganitong uri ng lugar Akala mo lang yun. Maraming mga bakasyonista ang humihinto dito para bumili. Bukod kasi sa mga damit, may mga tinda rin kaming souvenir. Pumasok na rin kami sa loob pagkabukas ni Boyet. Medyo makaluma ang style ng tindahan nila. Pero ang maganda lang, malinis siya at organisado ang pagkakasampay ng mga damit. Ayos din pala tong tindahan nyo, no? Sabi ko, habang sinusuri ko ang mga souvenir na nasa gilid. Anong ayos? Pundido na nga yung ibang ilaw sa dulo Kita mo yun Ang dilim, di ba? Sabi ni Boyet. At tinuro pa ang direksyon na yon. Pwede ba tayo matulog dito? Tanong ko. Napatigil si Boyet. Hindi pwede, no? Bakit naman hindi pwede? Malamig naman Tsaka, para hindi na tayo mamasahe. Tipid, kumbaga. Ayaw ni Papa at Mama May mga aswang daw kasi sa area na ito. Kaya hindi pwede na manatili tayo rito hanggang umaga. Kaya nga hanggang 2:00 lang tayo Napukaw niya ang atensyon ko. Kaya lumapit ako sa kanya at tumupo sa maliit na sofa. Totoo ba yung aswang-aswang na yan? Tanong ko. Nagsalubong ang kilay niya. Ewan ko. Pero sabi kasi nila Mama at Papa dati raw kasi talagang tapunan ng bangkay itong lugar na ito. Kaya dahil doon, dumadayo daw mga aswang dito. Nang sa ganun hindi na sila mahirapang maghanap ng pagkain. Kinukuha na lang nila yung mga patay na tao.
Saad ni Boyet. Ganyan din yung paulit-ulit na sinasabi sa akin ng nanay ko eh. Alam mo Ron, ganyan talaga matatanda. Ang daming alam na kwentong bayan. Eh paano kung totoo? Napaisip din si Boyet. Sumandal siya sa pader at sandaling tinigil ang pagtutupi ng mga damit. Kung sakaling totoong may aswang, di totoo. Papapatunayan na natin na may mga nilalang talaga bukod sa tao ang nabubuhay dito sa mundo. Wika ni Boyet. Natigil ang pag-uusap namin nang may pumasok sa tindahan. Isang matandang lalaki nasa tansya ko ay nasa 40 hanggang 50 na ang edad. Mga iho, meron ba kayong sombrero dito? Tanong na matandang lalaki. Ay, meron po. Ano po bang kailangan nyo? Bilog po ba o hindi? Tanong ni Boyet. Bilog sana. Lalapit sana ako sa matanda ngunit bigla na lamang itong huminto. Nakatingin ang matanda sa mga garapon na may lamang souvenir na kung ano-anong pwedeng nguyain. Lapit po kayo para po makapili kayo. Sabi pa ni Boyet. Ngunit umalis ang tingin ng matanda sa garapon. Parang nababahala ang kanyang mukha. Hanggang sa hindi na nga ito nakatiis ay bigla na lang itong lumabas. Malas naman nun. Unang customer naging bato pa. Sabi ko na lang. Ikaw yata malas balat ka ba sa puwet? Pabirong tanong ni Boyet. May bawang ba dyan sa mga nasa garapon? Aswang yata yun Takot lumapit. Pabiro ko ring sabi. May bawang, yung isa dyan, yung nasa dulo. Nawala ang ngiti ko sa sinabi niyang yun. Hindi na siya nagbibiro kaya napaseryoso na rin ako. Gagi, seryoso? Oo nga, bawang yung isa dyan. Ginawang crackers. Pero, porke bawang yan aswang na yung matanda. Ikaw nanguhusga ka kagad Sabi pa ni Boyet at nagawa pa niya akong tawanan. Baka siguro may nakalimutan lang yung matanda kaya lumabas. Sabi ko na lang. Makalipas pa ang ilang oras ay may mga naging customer naman kami. Kahit papaano ay nakakarami na kami. Marami kasi mga bakasyonista sa bayan, lalo na sa baryo ng Malolos. Lahat ng pauwi na ay dumadaan sa amin. Mga bandang 12:00 na ng gabi ay medyo wala ng tao. Naghihintay na lang kami ng oras ni Boyet habang nagpapahinga. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang makarinig kami ng mga kakaibang tunog galing sa labas. Nung una ay inakala naming mga pusa lang yun. Pero habang tumatagal ay palakas ng palakas. Para na siyang mabangis na hayop. Naglakas loob kami na lumabas ng tindahan. Sabay kaming pumunta kung saan namin naririnig ang tunog. Maya-maya lang, nakita namin ang isang lalaki na nakatalikod. Hindi namin naaninagan kung ano ang hawak niya dahil madilim. Isa pa, mabilis niya yung tinago sa ilalim ng damit niya. Sino kayo? Tanong ni Boyet. Hindi sumagot ang lalaki, kaya ako naman ang nagsalita. Mawalang galang na po. Sino po kayo at bakit kayo nasa ganitong lugar ng ganitong oras? Ano pong ginagawa niyo? Wala pa rin siyang tugon. Nagkatinginan na kami ni Boyet sa mga pagkakataong yon. Medyo may kaba na kaming nararamdaman. Iniisip kasi namin na baka modus yun ng mga magnanakaw. O kaya yung tinatawag sa Maynila na holdapper. Medyo dumistansya kami ni Boyet. Ilang sandali lang ay naglakad na rin siya papalayo. Ni hindi man lang niya kami nilingon. Napailing na lang kaming dalawa ni Boyet. Aalis na sana kami nang meron namang kaming napansin sa baba. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinanggalingan ng lalaki. Pagtingin namin sa ibaba, may nakita kaming dugo. Sariwang dugo. Gagi, dugo to sabi ko, matapos hawakan ng likido na nasa lupa. Ano nangyari doon? Bakit may dugo dito? Nagtataka ring tanong ni Boyet. Baka nasaksak. Nasaksak? Ano yung narinig natin na parang mabangis na hayop? Sabi niya. Napatigil kaming dalawa at nagkatinginan. Oo nga no? Mahina akong sabi. Sinubukan naming sundan kung saan pumunta ang lalaki. Pero bumalik din kami agad dahil walang magbabantay sa tindahan. Hindi na namin nakita kung saan dumiretso yung misteryosong lalaki.
Pareho kami ni Boyet na nahihiwagaan noong mga sandaling yon. Wala pang 2:00 ng madaling araw ay nagsarado na kami. Ewan ko kabanong, pero noong mga sandaling yon, kakaiba talaga ang nararamdaman namin. Mula sa biyahe hanggang pagbaba, ayun ang pinag-uusapan namin ni Boyet. Hindi kaya totoo yung kwento ng matatanda... Ha? Huminto ko sa paglalakad. Ang alin? Nakapamulsa pa si Boyet at tumigil. Yung aswang. Tugon ko. Natawa ng mahina si Boyet. Ano ka ba naman, Ron? Kung aswang yung lalaki kanina, dapat inatake na niya tayo. Kung patay nga na tao, kinakain niya. Ano pa kaya tayo na mainit-init at buhay pa? Nauna nang naglakad si Boyet. May punto naman siya, pero hindi ko maintindihan kung bakit sa dami ng pwedeng maisip na dahilan, aswang kaagad ang pumasok sa isip ko. Nabago lang ang usapan namin nang matanaw ko na ang bahay ni na Alona, ang dalagang pinagpapantasyahan ng buong kalalakihan. Di ba yun yung ginagawang bahay ni Alona? Sabi ni Boyet. Oo, pero tapos na yung bahay. Ang ginagawa na lang yung gilid-gilid. Sabi ko. Alam na alam Napag-aalatang lagi kang dumadaan dito Sandali kaming huminto sa tapat ng mismo ng malaking bahay ni na Alona. Maganda ang disenyo ng bahay kahit na wala pa itong pintura. May napapansin ka ba sa bahay nila? Tanong ni Boyet. Oh, bakit? Gumagana na naman ba yung pagiging arkitekto mo? Pabiro kong sabi sa kanya. Mahilig kasing mag-drawing si Boyet ng mga bahay. Hindi naman ako arkitekto, pero kung titingnan mong maigi, yung style ng bahay nila ay parang mga bahay ng vampira sa mga palabas. Yung mga may patusok na bubong. Saad niya. Napatingin ako ng mabuti sa bahay. Tama ang sinabi ni Boyet. Sa lahat ng bahay na naroon sa baryo namin, kanila Alona ang naiiba. Bukod sa yun ang pinakamalaki, yun din ang palagay ko na may pinaka-weirdong disenyo. Magsasalita pa sana ako nang maramdaman namin na may paparating. Agad kong hinila si Boyet sa gilid para makapagtago. Teka, bakit tayo magtatago? Nagtataka niyang tanong. Baka mapagbintangan tayo magnanakaw na nagmamasid. Sagot ko. Nakita namin na may ilang kalalakihan ang pumasok sa bahay ni na Alona. Tumingin-tingin pa nga sila sa paligid. Ayun yata yung mga magnanakaw. Sabi ni Boyet at dumampot pa ng bato. Oh, si Alona yun Kilala niya yung mga lalaki? Pinapasok ni Alona ang mga lalaki sa bahay nila. Nung mga sandaling yon, naguguluhan ako sa mga nangyayari. Yung mga lalaki kasi na yon, parang wala namang pagtingin kay Alona. Ibig kong sabihin, hindi sila katulad ng mga kalalakihan sa baryo na kapag nandyan si Alona, parang kinikilig. Pero ang mga yon, kakaiba. Mga seryoso. Parang hindi mo sila pwedeng biruin. Baka mga kamag-anak nila. Di ba, sa pagkakaalam ko, marami silang kamag-anak. Lagi ko kaya nakikita dati na may mga dumadating na taga-ibang baryo sa bahay nila. Napatango ko sa sinabi ni Boyet. Pinili ko na lang na yun ang paniwalaan. O bakit? Nagsiselos ka? Sus, wala naman kayo Tinawanan pa ako ni Boyet. Tinakpan ko ang bibig niya dahil maaaring may makarinig sa amin. Selos-selos na pinagsasabi mo dyan. Nagtataka lang ako kung sino yung mga yun. Sabi ko na lang. Tara, hayaan mo na sila. Kailangan mo nang matulog kasi baka mabuwang ka na sa kakaisip. Naglakad na rin kami paalis. Hindi ko maiwasang hindi lingunin ang bahay ni na Alona habang papalayo kami. Aminado ako na nakakaramdam ako ng inggit sa mga lalaking yon. Napasabi na lang ako sa sarili ko na sana makalapit din ako kay Alona balang araw. Pagka-uwi ko sa bahay ay agad akong sumalampak sa higaan. Wala naman akong gaanong ginagawa pero pagod na pagod ako. Sumagi sa isipan ko si Alona. Para akong tanga na napapangiti pa. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Lumipas ang ilan pang mga araw. Balik na sa dating oras ang pagtitinda namin ni Boyet. Nagsisimula kami ng hapon at uwi kami ng 10:00 ng gabi. Medyo mas maaga kumpara sa dati. Papauwi na ako nung gabing yon. Habang naglalakad ay malapad ang ngiti ko. Natanggap ko na kasi ang 1 linggong sinahod ko sa pagtitinda namin.
Hindi kalakihan pero malaking tulong na para sa akin. Dinukot ko ulit sa bulsa ang pera. Bibilangin ko sana kung sakto ba ang sinahod ko. Kasi si Boyet medyo madaya kung minsan. Kaso nga lang, may nakabanggaan ako sa paglalakad. Aray ko! Utya naman. Ha? Buti na lang naputol ko kagad ang mga susunod kong sasabihin. Dahil kung hindi, baka namura ko pa si Alona. Sa lakas ng banggaan namin, ay natumba siya. Natapon ng mga mansanas na daladala niya. Ha? Alona? Hindi siya nagsalita. Halatang nagulat din siya sa nangyari. Pasensya ka na ha. Hindi kita nakitang kasalubong kita eh. Sabi ko, nagmamadali akong pinagdadadampot ang mga gumulong na mansanas. Ibinalik ko ang lahat ng iyon sa basket na dala niya. Pasensya ka na talaga ha. Hindi ko sinasadya. Inilahad ko ang aking kamay para tulungan siyang tumayo. Para ako mababaliw sa tuha nang maramdaman ko na ang malambot niyang kamay. Pasensya ka na rin. Hindi rin kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko eh. Sabi ni Alona. Naku, ako nga ang may kasalanan eh. Dapat tumitingin ako sa dinadaanan ko kasi ako ang lalaki. Kapag ba lalaki, dapat nakatingin lagi sa dinadaanan? Nagtama ang tingin namin sa sinabi niyang yon. Ha? Oo, kasi 'di ba? Dapat nag-iingat lagi ang lalaki. Kasi kapag napahamak ang lalaki, sino na lang magpoprotekta sa pamilya niya? Hindi ko alam kung tama ba ang pinagsasasabi ko. Basta ang alam ko lang noong mga sandaling yon ay napakasaya ko. Tumango na lamang si Alona. Nalaman ang pangalan ko. Tanong niya. Ha? Yung pangalan mo? Kasi halos lahat ng kalalakihan sa baryo may gusto sa'yo eh. Kaya yun, nakilala kita. Paliwanag ko. Lahat ng lalaki may gusto sa akin. E di, pati ikaw. Ha? Hindi ah. E di, hindi ka lalaki. Uy, lalaki ako no? Barako ako. Eh sabi mo lahat ng lalaki may gusto sa akin. E di pati ikaw nga. Pakiramdam ko noong mga oras na yung kabanong ay namumula na ako. Pero pinilit kong ikalma ang aking sarili para hindi siya makahalatang kinikilig ako. Oo, lahat nga ng lalaki. Pero ako kasi lalaki ako. Pero sino ba naman kasi hindi makakagusto sa'yo? Pero alam mo, wala kasi akong karapatan eh. Simpleng lalaki lang ako na may mataas na pangarap. Narinig kong tumawa siya ng mahina. Lalo ko nahiya. Alam mo ba na isa sa mga hinahanap ng babae ay ang lalaki may mataas na pangarap? Sabi pa ni Alona na mas nagpainit sa mukha ko. Ha? Ganun ba? Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya natahimik na lang ako. Buong akala ko ay aalis na siya. Pero laking gulat ko na may sabihin pa siya sa akin. Pwede mo pa akong samahan sa plaza? Nasamid ako sa sarili kong laway. Ha? Samahan ko? Ikaw? Sa plaza? Paninigurado ko. Karawan ko kasi ngayon. Pupuntahan ko yung lolo ko na malapit lang sa plaza nakatira. Sa katunayan, ito mga mansanas na dala ko para sana sa kanya. Sabi niya. Naku, nakakatuwa ka naman. Ikaw ang may kaarawan pero ikaw pa ang magbibigay. Pero bakit ako ang gusto mo makasama? Hindi mo naman ako kilala. Mahirap magtiwala sa mga hindi kilala. Malay mo, masama akong tao, di ba? Nararamdaman ko naman na hindi ka masama. At saka, kahit na maging masama ka pa, hindi mo naman ako kakayanin eh. Nalito ko sa huling sinabi niya, Kabanong. Pakiramdam ko noon, naghahamon siya ng suntukan. O paano? Sasamahan mo ba ako o hindi? Tanong niya. Ha? Total, wala naman akong gagawin ngayong gabi. Kaya, sige, nasamahan kita. Sabi ko. Siya nga pala, anong pangalan mo nga uli? Tanong niya sa akin habang naglalakad kaming dalawa. Ay, oo nga pala. Ronelio. Ronelio ang pangalan ko. Pero, pwede mo na lang akong tawaging Ronron. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Hanggang sa makasakay na kami, ay daldal pa rin ang daldal si Alona. Hindi ko inakala na ganoon pala talaga siya kadaldal. May mga pagkakataon na
nahihiya akong tumingin sa kanya. Napakaganda niya kasi. Para kong nakaharap sa isang anghel. Ang gaan ng pakiramdam namin sa isa't isa. Para bang matagal na kami magkakilala. Pagkarating namin sa plaza, ay may pinuntahan kaming simpleng bahay. Ilang hakbang lang ang layo nun sa mismong plaza. Nasa gilid lang kasi. Bahay ito ng lolo mo? Tanong ko kay Alona nang nasa harapan na kami ng pinto. Tumangulan siya at kumatok na rin. Bumukas ang pinto at bumungad sa amin ng isang matanda na maputi na ang buhok. Medyo kuba na rin pero kahit na papaano ay malakas-lakas pa naman. Magandang gabi po. Ako po si Ronron. Kaibigan niya po ako. Sinumahan ko po siya kasi gabi na po. Sabi ko at nginitian ko ang matanda. Nako, Alona, apo. Nagdala ka ng tao rito. Ang tagal ko nang hindi nakakahalubilo sa mga tao. Pero ayos lang kasi mukha namang mabait itong taong ito. Sabi ng matanda kay Alona. Nakita ko na parang sumenya si Alona sa matanda. Hindi ko alam kung ano yon. Lolo, si Ronron po. Ronron, si Lolo Doming. Siya ang pinakamabait kong lolo. Sabi ni Alona. Lumapit sa akin ang matanda at pinayuko ako. May tiningnan siya sa ilalim ng tenga ko. Aba, totoo nga. Tao ka nga. Sabi ni Lolo Doming. Nagtataka na ako noon, kaya hindi ko na maiwasang hindi magtanong. Mawalang galang na po pero naguguluhan po ako eh. Bakit po kayo nagdududa kung tao po ako o hindi? Nagkatinginan na maglolo. So naman, yung mga dinadala dito ni Alona dati hindi mukhang tao. Mga pangit eh. Ikaw, guwapo ka. Mukha kang tao. Tumawa ng malakas si Lolo Doming. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Hindi ko inakala na palabiro pala ang lolo niya. Nako, hindi naman po. Sabi ko na lang. O tara, pumasok na kayo sa loob at kakain na tayo. Pagpasok namin sa loob, natanaw ko kagad ang maliit nilang kusina. Napansin ko roon ng isang lalaki na abala sa ginagawa. Nung mga sandaling yon ay napaisip ako. Para kasing pamilyar sa akin ang pagkakatalikod niya. Yung imahe ng likod niya ay parang nakita ko na. Humarap ang lalaki. Tulad ni Alona ay may itsura din siya. Hindi malabong habulin din siya ng babae. Gwapo ba naman eh? Ronron, si Kuya Ambet. Pinsan ko. Sabi ni Alona. Ngumiti sa akin ang lalaki na si Ambet. Nakipagkamay siya sa akin. Pareho sila ng kamay ni Alona. Malambot. Pero pareho din silang malamig ang kamay. Hindi ko nalang pinansin yon. Magandang gabi. Bati ni Ambet. Magandang gabi rin po. Sagot ko naman. Mga ilang sandali lang ay umupo na rin kami sa harapan ng lamesa. Ang dami nilang handa. Puro karne. Pero hindi ko alam kung anong klase ng karne yon. Hindi ko matukoy. Basta ang babango ng luto nila. Nagsasandok na sana ako sa isang putahe. Bigla akong pinigilan ni Alona. Oh, bakit? Tanong ko. Hindi ka pwede niyan. Sagot niya. Bakit hindi pwede? Hindi naman ako allergic sa ha? Hindi na ako nakapagsalita nang tambakan niya ako ng gulay, prutas at tinapay sa pinggan ko. Iniisip ko noon, pangit ba ang lasa ng luto nila kaya ayaw nila akong patikman? O sadyang ayaw lang nilang mamigay ng ulam? Ngumiti na lang ako at nagpasalamat. Pero sa loob-loob ko, kung ano-ano na ang iniisip ko. Sarap na sarap sina Alona habang kumakain kami. Habang ako naman ay parang mapupurga na sa gulay at prutas. Samaan pa ng tinapay na parang pangatlong beses nang ininit. Pero ayos lang sa akin yon. Ang mahalaga sa akin ay makasama ko si Alona. Masayang masaya ako kabanong kasi yung dating pinagmamasdan ko lang ay kasama ko na. Matapos namin kumain ay nagpresenta na akong maghugas ng mga pinggan. Pero bigla na lang akong hinarangan ni Alona. Sumenyas din si Ambet kay Alona na paalisin ako sa kusina. Naku, huwag ka na maghugas. Ang bisita ay bisita.
Hindi ka dapat kumikilos dito. Sabi ni Alona. Ewan ko pero parang hinaharangan niya ang paningin ko. Parang may ayaw silang makita ko sa maliit nilang kusina. Ganun ba? O sige, dito na lang ako sa gilid. Sabi ko naman at pumirmi muna ako sa upuan. Napansin ko na seryoso ang mukha nila. Medyo naiilang na ako sa kung papaano sila magbulungan. Mas lalo pa ako nagtaka kasi gumamit na sila ng wika na hindi ko maintindihan. Habang pinagmamasdan ko silang abala sa pagliligpit, napansin kong may grupo ng kalalakihan ang paparating. Napasilip sa labas si Lolo Doming at nakita ko ang kakaibang kaba sa kanyang mukha. Nako, iho, halika muna. Sumama ka muna sa akin. Natatarantang sabi ng matanda. Bakit ho? Tanong ko. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Nang makita ni Alona at Kuya Ambit ang mga paparating, pinagmadali na nila akong dalhin sa likod ng kanilang bahay. Bakit? Ano bang nangyayari? Ngunit hindi sila nagsasalita. Bakas lang sa mga mukha nila ang pagkabahala. Pinapasok nila ako sa silong ng bahay nila. Madilim doon at malamok. Gustuhin ko mang lumabas pero binantayan ako ni Ambet. Gulong-gulo ang utak ko noong mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Dito ka lang. Kahit na anong mangyari huwag kang aalis. Sabi ni Ambet ng pabulong. Ano po bang nangyayari? May mga kaaway ba kayo? Umiling lang siya sa tanong ko na yon. Pinatahimik na niya ako nang marinig namin na nasa bahay na nila ang mga kalalakihan. Mabibigat ang mga paa ng mga yon. Ramdam ko ang pagiging barumbado nila base sa kilos nila. Ano bang may paglilingkod namin sa inyo, Kabentong? Tanong ng matandang si Lolo Doming. Nasa ilalim lang ako at nakikinig. Sa ibabaw ko, naroon mismo ang mga kalalakihan. May nagtimbre sa amin na may tao raw sa bahay na ito. Totoo ba yun? Maangas ang boses ng lalaki. Hindi pa naman katandaan. Kabentong, walang tao rito. Baka tinutukoy ninyo yung nagtitinda kanina ng kakanin. Pinapasok ko saglit kasi makikigamit daw ng banyo. Pagdadahilan ni Lolo Doming. Pinaglololoko niyo ba ako? Nasa labas ang banyo ninyo. Bakit siya papasok dito? Paggalit na wika ni Kabentong. Kabentong, pakiusap. Huwag niyo saktan si Lolo. Kaya namin siya pinapasok ay dahil bibigyan ko siya ng gulay. Karawan ko kasi. Sabi naman ni Alona. Naramdaman kong nilapitan ni Kabentong si Alona. Para akong tanga na nakasilip sa maliit na siwang ng maninipis na kawayan. Karawan mo pala ngayon, Alona? Pwede bang makikain din muna kami? Wala na kaming pagkain. Sabi ni Lolo Doming. Hindi ko alam pero hinabahan ako sa kung paano magsalita yung Kabentong. Parang anumang oras ay pwede niyang saktan si Lolo Doming. Lalabas na sana ako para mamagitan sa kanila. Pero napatigil ako sa huling narinig ko. Domeng, sinasabi ko sa iyo kapag nalaman ko na may tinatago kang tao, hindi ako magdadalawang isip na burahin ka sa angkan natin. Tatanggalan kita ng ulo kasama ang dalawa mong apo. Pagbabantahan ni Kabentong, hindi na nakapagsalita pa si Alona at Lolo Doming. Nang maramdaman namin na umalis na si Kabentong, ay saka na ako pinalabas ni Ambet. Kung ano man ang narinig mo, kalimutan mo na yun Sa panahon kasi ngayon, hindi naligtas ang may alam. Sabi sa akin ni Ambet at tumango na lang ako. Pero ang totoo ay naguguluhan pa rin ako sa mga nangyayari. Ron, kailangan mo nang umuwi. Sabi ni Alona sa akin. Sa pagmamadali, hindi na ako nakapagpaalam pa kay Lolo Doming. Mabilis ang paglalakad naming dalawa habang nakahawak siya sa braso ko. Kulang na lang ay hilahin na niya ako. Sandali, Alona. Sino ba yung mga lalaking yun? Bakit niya kayo pinagbabantaan? Tanong ko. Basta Ron, masasama sila. Pakiusap, ayaw ko magkwento ngayon. Gusto ko lang muna na makauwi ka. Hindi kakayanin ang konsensya ko kapag may nangyari masama sa'yo. Sabi niya sa akin. Sobrang nag-aalala ang itsura ng mukha niya.
Hindi ko na lang siya kinulit sa bagay na yon. Naisip ko kasi na mas lalo masisira ang kaarawan niya kung ipagpipilitan ko pa. Tahimik naman kaming bumiyahe pabalik. Nang nasa baryo na kami, ay bumaba na rin kami. Hanggang kanto na lang kaming dalawa. Ron, maraming salamat. Kahit na papaano, naging masaya ako sa kaarawan ko. Sabi niya. Sabay tinapik ako ng mahina sa balikat ko. Palima kong kinilig. Nako, wala yun. Basta mula ngayon, magkaibigan na tayo ha. Kapag may nang-aano sa'yo, hanapin mo lang ako. Pangako, lagi mo akong maasahan. Nakangiti kong sabi sa kanya. Ngumiti siya ng mapait. Ron, siguro ito na yung huli natin pagkikita. Ha? Sandali, bakit naman? Hahawakan ko sana ang kamay niya, ngunit umilag siya. Magkaiba ang mundo nating dalawa. Mas maganda na wala ako sa buhay mo para maging payapa ka. Patawarin mo ako sa paghahangad ko na magkaroon ng kaibigan na katulad mo. May lalagay lang kita sa alanganin kung ipagpapatuloy ko pa ang pagkakaibigan natin. O sige, mauna na ako. Sa mga sinabi niyang yon, ay natameme ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Sa sobrang bilis, natapos na agad ang nagsisimula pa lang. Napabugad na lang ako ng hangin. Sobra akong nadismaya. Pakiramdam ko noon ay pinatikim lang ako ng panandaliang saya. Lumipas pa ang ilang araw ay hindi ko na gaanong nakikita si Alona. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa trabaho namin ni Boyet. 8:00 ng gabi noon, matumal ang bentahan noong mga sandaling yon. Nakatunga nga lang kami sa loob. Narinig namin na may lalaking sumisigaw sa labas. Sumilip kami sa pinto. Nakita namin ang lalaki sa hindi kalayuan na tumatakbo. Humihingi siya ng tulong. Mga ilang sandali lang ay nagulat kami ni Boyet. May malaking ibon ang dumagit sa kanya. Dambuhala ang ibon. Sa buong buhay ko, ayun na yata ang pinakahiganting ibon na nakita ko. Usang gala, ano yun? Sabi ni Boyet. Ibon ba talaga yun? Oo nga sobrang laki. Sabi ko naman. Pare, ginagit niya yung lalaki. Dagdag pa ni Boyet. Isinarado namin ang pintuan. Sinarado na rin namin ang mga bintana. Noong mga sandaling yon, ay bigla kaming naduwag na lumabas. Kahit kasi nawala na ang lalaki, nakakarinig pa rin kami ng hiyaw na parang tunog ng mabangis na hayop. Bakit kasi sa ganitong lugar pa kayo nagtayo ng tindahan Pabulong kong sabi. Dahan-dahang sumilip si Boyet sa maliit na butas ng pinto. Gagi! Oh, bakit Boyet? Anong nakita mo? Nababahala akong tanong. Hindi ko alam. Basta, tao siya. Oo, tao nga, pero 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 gumagapang. Dugtong ni Boyet. Napalunok ako ng laway. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan din ang palad ko. Indikasyon na tinatablan na ako ng kaba. Pare, hindi kaya totoo talaga na may aswang dito? Sabi ko kay Boyet. Hindi siya nakasagot. Pero binubunyag siya ng mga mata niya na pareho kami ng naiisip. Pasimpleng kinuha ni Boyet ang itak na laging nakalagay sa ilalim ng lamesa. Para yon sa mga sitwasyon na kagaya ng mga nangyayari ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa ay nakarinig na kami ng mabibilis na katok. Napatras kami ni Boyet. Nasagi pa namin ang sampayan ng mga damit. Ron, si Alona to. Umalis na kayo rito. Sabi ng pamilyar na boses. Pre, si Alona yun. Sabi ko naman. Wag ka maniniwala kagad. Di ba sabi nila, may kakayahan daw manggaya ng boses sa mga aswang? May punto si Boyet. Kaya nagdadalawang isip akong buksan ng pintong yon. Kung ikaw talaga si Alona, sige nga, anong pangalan ko? Sigaw ko. Ikaw si Ron. Ang dali naman ang tanong mo, Ron. Ako nga magtatanong. Pumesto si Boyet sa harapan ng pinto. O sige nga, kung ikaw si Alona, sabihin mo nga sa akin kung tuli na ba si Ron o hindi. Hinila ko si Boyet sa sinabi niya. Tanga ka ba? Anong klaseng tanong yan? Inis kong sabi. Hayaan mo siya sumagot, no? Ilang segundo kaming walang narinig na tugon.
Pero maya-maya lang ay narinig ko na ulit ang inis na inis at iritadong boses ng babae. Ano ko malalaman? Hindi naman niya pinakita sa akin yun. Ano ba naman kayo? Lulusubin na kayo ng mga aswang dito. Hindi na ako nakatiis. Binuksan ko na ang pinto at bumungad sa akin si Alona. Alona? Hindi ko pa talaga nagduda sa akin. Kainis naman. Mali ba namin kung aswang ka? Sabi ko na lang. Pero hindi ako nagtanong nun ha. Ito kasi. O sige na, makinig kayo sa akin. Dating tambayan ng mga aswang ang lugar na ito dahil dito kumukuha ng pagkain ng mga aswang. Kung pamilyar kayo sa mga tinatapong pangkay dito, mga aswang ang kumukuha nun. Ngayon, ayaw na nila ng patay na tao. Sa mismong area na ito ay maghanap na sila ng buhay na tao. Kapag naabutan nila kayo rito, mapapahamak kayo. Saad ni Alona. Lagot. Totoo nga sila. Bulong ko. Sandali, sino ka ba? Bakit alam mo yung gagawin nila? Tanong ni Boyet. Kung ayaw mong sumama, edi wag. Ronon lang naman ang mahalaga sa akin eh. Paggalit na sabi ni Alona. Oh, narinig mo yon? Nginisian ko pa si Boyet ng may kaunting yabang. Grabe. O sige na, sasama na. Parang timang to. Wala nang nagawa si Boyet. Matapos naming ikandado ang tindahan, ay umalis na rin kami. Mula sa malayo, ay natanaw pa namin na may dalawang lalaki ang lumapit sa tindahan. Hinahanap nila kami. Base kay Alona, ay aswang daw ang dalawang yon. Saan na tayo pupunta ngayon? Tanong ko habang naglalakad kami. May kalahating oras na rin kaming naglalakad sa masukal na kagubatan. Hindi namin maiwasan ni Boyet na hindi kilabutan. Hindi na kasi kami pamilyar sa lugar na yon. Dadaling ko kayo sa pamilya ko. Doon ligtas kayo. Sabi ni Alona. Nanahimik na lamang kami. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakarating na rin sa nag-iisang bahay sa gubat na yon. Malawak ang bakuran at may kalakihan ng bahay na yari sa kahoy. Sa bakuran pa lamang ay sinalubong na kagad kami ng mga nagtatangkarang lalaki. Sa gilid ay naroon si Lolo Doming at Ambet. Uy, kumusta? Ha? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang kwelyohan ako ng isang lalaking payat. Kuya Juan, pakiusap. Hindi sila kalaban. Sabi ni Alona. Pero hindi pa rin ako binibitiwan ng lalaki. Dumating ang isa pang lalaki na sa palagay ko naman ay kaedad siya ng tatay ko. Matangkad din at may kaputian. Mahaba ang kanyang buhok at nakakatakot siya kung makatingin. Bigla ko nalang naalala na nakita ko na pala siya sa ginagawang bahay. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang tatay ni Alona. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nakakaramdam ako ng takot sa kanilang lahat, lalo na sa kung paano ko tingnan ng tatay ni Alona. Alona, ito na ba yung pamilya mo? Tanong ko. Hindi nagsalita si Alona. Tumango lang siya bilang tugon. Alona, ang lakas ng loob mo magdala ng tao sa pamilyang ito. Sabi ng ama niya. Papa, nasa panganib ang buhay nila sa kamay nilang kabetong. Pero hindi mo obligasyon na iligtas sa mga taong katulad nila. Kahit nandito sila sa atin, ay hindi pa rin sila ligtas. Kinakabentong at maging sa pamilya natin. May dalawang paraan para makaligtas sila. Tumakas sila kahit halata namang malabong mangyari o gagawin natin silang katulad natin. Ipasok sila at siguraduhin hindi makakalis. Utos ng kanyang ama. Kinaladkad na kami at wala na rin kaming nagawa. Maging sila Lolo Doming at Ambet ay nakatingin lang sa amin. Puwersahan kaming ipinasok sa loob ng bahay nila. Ikinulong nila kami sa isang mabaho at masikip na silid. Bukod pa doon kabanong ay wala rin kaming makita. Tanging sa siwang lang ng pinto kami kumukuha ng liwanag. Kahit na anong gawin namin pagkakalampag sa pinto ay hindi namin mabuksan. Masyadong mahigpit ang pagkakalagay ng kandado. Sabi ko sa iyo kung hindi sana tayo nagtiwala dun sa babaeng yun, di sana hindi tayo napunta dito. Inis na sabi ni Boyet sa akin. Maniwala ka sa akin, hindi mo samang tao si Alona. Tao? Tao nga ba sila? Baka mamaya, mga aswang sila Kasi kilala rin nila yung mga humahabol sa atin. Diyos ko, Ron.
Mamamatay tayo sa ginagawa mo eh. Sinasabi ko naman kasi sa'yo noon pa, dalayuan mo na yung babaeng yan. Pambira ka naman kasi oh. Dagdag pa ni Boyet. Oo na, kasalanan ko na. Wala namang mangyayari kung magsisisihan pa tayo eh. Ang mahalaga ngayon, umisip tayo ng paraan para makatakas tayo dito. Sabi ko naman. Makatakas? Paano tayo makakatakas dito? Eh kahit daga nga yata hindi magkakasya dyan sa butas na yan eh. Ang baho-baho pa dito. Ano ba ito? Tambakan ng tae? Dumura-dura pa si Boyet. Kainis naman. Ako yung dinuraan mo, huy. Pinunas ko na lang sa pader yung laway niya. Nanahimik lang kaming dalawa ng kalampagin ng bantay ang pintuan. Makalipas lang ang halos 1 oras, may mga dumating. Isang lalaki na ang pangalan ni Juan. Wala na roon ang tatay ni Alona. Ilabas yun na yan at pakakainin na yan maya-maya. Utos ni Juan sa mga tauhan nila. Kinuha agad ng 4 na lalaki ang magkabila naming braso. Hindi kami makapalag dahil sa lakas nila. Hinila nila kami papunta na naman sa isang silid. Maliwanag na ang silid na yon at medyo malinis. May mahabang lamesa doon. Magharap kaming pinaupo ni Boyet. Hindi namin magawa-gawa ang binabalak namin dahil bantay sarado ang pinto. Mawalang galang na po, pero mga aswang din po ba kayo? Tanong ko sa lalaking nasa pintuan. Tumingin lang na matamlay ang lalaki. Ang putla ng mukha niya. Parang 1 taon na ang nakalipas ng huli siyang maarawan. Ano naman kung aswang kami? Sagot ng lalaki. Aswang kayo? Hindi nga. Sabi ko pa. Hindi naman kasi kayo dapat madadamay eh. Kaso itong isa, nakipagkaibigan kay Alona. Hindi mo ba alam na si Alona ikakasal na kay Kabentong? Sabi ng lalaki na halos 1 dangkal na lang ang distansya ng mukha niya sa mukha ko. Amoy na amoy ko ang napakabaho niyang hininga. Parang nabubulok na daga. Sandali, lumayo ka nga. Anong sabi mo? Ikakasal na si Alona kay Bentong? Ang tanda na nun ah. Parang tatay niya na yun. Pagrereklamo ko. Dahil yun ang pagkakautang nila boss sa pamilya ni Kabentong. At kayong dalawa, magiging katulad namin kayo. Yun lang ang paraan para hindi kayo patayin. Wika ng lalaki. Ano? Magiging aswang din kami? Seryoso ka ba? Nakto, hindi pwede yun! Reklamo naman ni Boyet. Nilayuan ako ng lalaki at pinagtuunan naman niya si Boyet. Oo, magiging aswang din kayo. Ang baho ng hininga mo. Itinulak ni Boyet ang lalaki, ngunit tinawanan lang siya nito. Nagsalita ka pa kasi Boyet eh. Nalanghap mo rin tuloy. Sabi ko sa kanya. Kahit na pagganon-ganon lang kami, kinakabahan na rin kami sa mga pagkakataong yon. Wala kaming ideya kung ano ang magiging buhay namin pagkatapos ng gabing yon. Mahigit kalahating oras din kaming naghihintay sa silid na yon. Maya-maya pa ay may mga pumasok na parang kusinero. Nakasuot kasi yon ng apron na parang may bahid ng dugo. Kasunod nun ay pumasok din ang lalaking si Juan. Masama ang tingin nito sa akin. Ikaw, may gusto ka ba kay Alona? Tanong ni Juan sa akin. Umupo ako ng maayos at taas nung sumagot sa kanya. Ano naman kung oo? Lumapit siya sa akin at nakatikim ako ng isang malakas na sampal. Tumama pa ang mukha ko sa lamesa kaya medyo nahilo-hilo ako noon. Umayos ka kapag ako nagtatanong ah. Dahil sa halip na mabubuhay kayo, baka mamatay pa kayo sa mga kamay ko. Sabi niya na nakahawak pa sa kwelyo ko. Gusto ko nga si Alona eh. Bakit ba? Sabi ko pa. Ron, umayos ka na kasi ng pakikipag-usap mo. Sabi sa akin ni Boyet at sinisipa niya pa ang mga paa ko sa ilalim. Alam mo bata, hindi kayo bagay ni Alona eh. Aswang siya. Di hamak na tao ka lang. Magkaiba kayo. Wala akong pakialam. Sabi ko pa. Diyos ko naman pumapalag pa. Pambihira ka naman oh. Konsumidong sabi ni Boyet sa akin. Wala akong pakialam kung aswang man siya o hindi. Ang mahalaga sa akin, mahal ko siya. Ako magtuturo sa kanya kung papaano mamuhay ng normal na gaya ng isang tao. Pinagtawanan lang ako ng mga tao sa silid. Maya-maya lang, sumenyas na ang kusinero sa mga nasa labas. May ipinasok silang mga pagkain, iba't ibang luto. Pero amoy pa lang ay hindi ko na kagad gusto. Nandiri pa ako nang makita ko ang laman ng malalaking mangkok. Ha? Ano yan? Pagkain pa ba yan? Nababahala kong tanong.
Kailangan niyong kainin yan para maging ganap na kayong aswang. Yan lang ang paraan para hindi na kayo guluhin ni Kabentong. At para na rin maging isa kayo sa amin, ang maging aswang. Sabi ni Juan. Para mga baliw ang mga yon at sabay-sabay na naghalakakan. Sandali lang! Hindi nila ako pinakinggan. May dalawang lalaki na lumapit sa akin at ganun din kay Boyet. Sapilitan nilang ibinuka ang bibig namin. Pilit nilang pinapalunok sa amin ang mga bituka na nasa mangkok. Pero paulit-ulit lang namin yung iniluluwa. Hindi kaya tanggapin ng sikmura namin ang bitukang yon. Sandali lang. Ano ba bituka yan? Bakit ang lalaki? Sabi ko habang pilit na nagpupumiglas. Bitukan ng tao yan. Ano pa ba? Sabi ni Juan at tawa naman siya ng tawa. Bumulwak kagad ang suka ko noong mga sandaling yon. Sinukaan ko ang mga nasa harapan ko. Galit na galit sila lalo nang itapat ko sa mukha nila ang bibig ko. Ew, gamol! Sabi ni Boyet. Hinintulang nila ang ginagawa nila nang dumating si Lolo Domeng. Kahit papaano ay nagpapakita pa rin ng paggalang sa kanya ang mga tauhan ng tatay ni Alona. Alam niyo, hindi sagot na yang gawin ng mga kawawang binatilyo na ito. Wala naman sa kanila ang problema. Nasa sistema natin. Sabi ni Lolo Domeng. Binitiwan na kami ng mga kalalakihan. Lolo, kailangan din nating magparami. Darating ang araw na kakailanganin natin ng mas maraming bilang kapag nalagay na sa alanganin ng mga buhay ng angkan natin. Sabi ni Juan. Umiling-iling lang din ng matanda. Kahit kailan, wala sa kautusan ng angkan natin ang manggamit ng tao. Kaya, palayain nyo na ang dalawang yan. Hindi pwede, Lolo. Magagalit sa amin ang pinuno. Sabi pa ni Juan. Dating pinuno ang nag-uutos sa'yo. Kaya sana'y sundin mo ako, Juan. Napapailing na lamang si Juan sa sinabi ni Lolo Domeng. Nakita kong kumindat pa sa akin si Lolo Domeng nung puntong yon. Sige na, umalis na kayo. Bago pa makabalik ang pinuno namin. Sabi ni Juan sa amin. Nasa labas si Alona, Ronron. Pakiusap. Ilayo mo siya sa lugar na ito. Ayaw ko siyang maikasal sa isang lalaking hindi naman niya gusto. Sabi sa akin ni Lolo Domeng. Nakikita ko sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Makakaasa po kayo, Lolo Domeng. Sagot ko naman. Sige na, umalis na kayo. Muntika na ako masubsob nang itulak kami ni Juan palabas ng silid na yon. Tumakbo kaming dalawa ni Boyet paglabas namin ng bakuran. Hinila ako bigla ni Alona. Habang si Boyet naman ay hinila naman ni Ambet. Kinaladkad nila kami para mas mabilis kaming makatakas sa lugar na yon. Hindi ko na ininda kung ano man ang mga tinatapakan ko. Masaya ako kasi nahawakan ko ulit ang malambot na palad ni Alona. Makalipas ang halos kalahating oras na pagtakbo, ay nakalayo na rin kami. Hingal na hingal kaming dalawa ni Boyet, habang si Alona at Ambet ay parang wala lang nangyari. Hindi na siguro nila tayo masusundan dito. Sabi ni Alona. Nino, ng pamilya mo o yung sinasabi mong bonteng? Sagot ni Boyet na nakahawak pa sa magkabilang tuhod habang hinahabol ang paghinga. Bentong pre, hindi bonteng. Pagtatama ko sa kanya. Ang tinutukoy ko, sila Kabentong. Papunta na kasi sila sa bahay. Buti na lang nakalis kayo kaagad. Umupo muna kami sa gilid. Inabutan kami ni Ampit ng tubig dahil alam nito na uhaw na kami ni Boyet. Labas na nga ang dila namin sa sobrang pagod. Kinuha ko ang tubig pero pinigilan ako ni Boyet. Sandali, baka mamaya maging aswang tayo kapag ininom natin yung tubig na yan. May pangambang wika ni Boyet. Huwag kayong mag-alala. Normal na tubig lang yan. Kasi kung yayang gawin kita, wag na lang. Mas magandang kainin na lang kita. Seryosong sabi ni Ambit at sinuway naman ito ni Alona. Alona, totoo ba na ikakasal ka kay Bentong? Tanong ko sa kanya. Huminga naman siya ng malalim at tumango. Oo, totoo yun. Malaki kasi ang utang ng angkan namin sa kanila. Bilang kabayaran, kailangan kong maikasal kay Kabentong. Nang sa ganun mabawasan ng kalahati ang utang namin at hindi na rin nila kami takutin. Saad ni Alona. Sandali nga, sino ba yung Bentong na yan? At bakit takot na takot kayo? Di ba aswang kayo? Kung aswang din yung Bentong na yan, di sagupain nyo. Total pare-pareho naman kayo. Napailing pa si Boyet pagkatapos niyang magsalita.
Si Bentong ang anak ng isang mayamang angkan ng mga aswang. Mararaha sila. Sila ang mga kumukuha ng mga bangkay sa Baryo Malolos tapos sa kanila kinakain. Marami silang bilang. Kung kakalabanin namin sila, baka hindi kami tumagal ng 1 oras. Paliwanag naman ni Ambet. Pero ngayon, di ba sa ginawa nating ito, parang sinuway nyo na rin si Bentong? Paano na mga naiwan yung kasama? Nababahala ko naman tanong. Nag-aalala lang ako kay Lolo Doming. Sigurado ako na kapag inabutan sila ni Ka Bentong, hindi maganda ang mangyayari sa kanya. Sinisira na namin ang pangit na sistema. Gusto nang kumawala ni Lolo Doming sa nakasanayan ng pamilya namin. Wika ni Alona. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi rin ako nakapagpaalam sa mga magulang ko. Kahit itong si Boyet din. Baka palayuin niya ng mama niya. Gago ka ba, Ron? Tumayo si Alona. Ramdam ko sa kanya ang tapang. Dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Lalayo tayo at maninirahan tayo sa pinakatagong parte ng probinsyang ito. Tara na. At nauna na nga naglakad si Alona. Sumunod na lang kami sa kanya. Sa kakalakad namin ay inabot na kami ng umaga. May narating kaming bagong komunidad. Malayong malayo na yon sa pinanggalingan namin. Napangiti kami nang maisip na maaari kaming manirahan doon ng ilang araw. Masiyahin ang mga tao roon. Sa bungad pa lang ay marami nang bumati sa amin. Wala silang kaalam-alam na ang 2 sa kasama namin ay aswang. Pero siyempre, hindi namin pwedeng ipalata yon. Naglakad-lakad kami sa barangay na yon hanggang sa makarating na kami sa bandang gitna kung saan may mga pinauupahang mga simpleng bahay. Agad na lumapit si Ambit sa isang lalaki. Kinausap niya yon at kalaunan ay nag-abot si Ambit ng isang medalyon na kulay ginto. Anong ginawa ni Ambit? Tsaka para saan yung binigay niya? Tanong ko kay Alona. Kinausap niya yung lalaki kung pwede tayong tumira sa isang bahay. Binayaran niya ng medalyon na ginto ang lalaki. Sagot ni Alona. Ano? Ginto? Pagtataka ko. Baka meron pa kayo dyan ha, pengi naman. Sabat naman ni Boyet. Wala na. Ang dinala lang namin ay para sa panggastos natin. Nadismayan na lang kami sa sinabi ni Alona. Mga ilang sandali lang ay bumalik na sa amin si Ambet. Ayos na. May matutuluyan na tayo sa loob ng 1 linggo. Wika ni Ambet nang may ngiti sa mukha. Pumasok na rin kami sa sinasabing bahay. Yari lang yun sa kahoy at kawayan. Katamtaman lang ang laki nito. Pero sakto na para sa aming 4. Sa mga sandaling yun, Kabanong, inihahanda ko na rin ang sarili ko. Dahil hindi ko alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung bakit hindi ako komportable sa lugar na napuntahan namin. Sa unang gabi pa lamang namin doon ay hindi na ako makatulog kahit na pagod ako. Noong mga sandaling yon, Kabanong, ay minabuti ko na lang munang magpahangin sa labas. Ako na lang mag-isa. Wala na rin katao-tao sa daan. Tumambay ako sa harapan ng pintuan. Habang nagmumuni-muni ako, napansin ko na parang may gumagalaw sa likod ng punong bayabas. Hindi ako komportable doon, kaya naman agad ko yung nilapitan. Sino nandyan? Tanong ko, ngunit walang sumasagot. Dumampot na ako ng kahoy. Dahan-dahan ako naglakad palapit. Naaninagan ko ilang sandali lang na may lumabas na roon na isang baboy ramo. Agad niya akong inatake. Mabuti na lang at nakatalon ako palabas ng bakura namin. Tumakbo lang ako noon. Mabuti na lang ay may mga nakasalubong akong 3 lalaki. Sa mismong harapan nila ako nadapa. Malalapitan na sana ako ng baboy ramo nang tagainyo ng isang lalaki na may hawak ng itak. Habol ang hininga ko at nanlalaki ang mga mata dahil sa takot. Sino ka? Tanong sa akin ng tumaga. Hindi kaagad ako nakasagot. Ginagalaw ko ang baboy ramo gamit ang paa ko para siguraduhin kung patay na ba siya. Tinatanong kita. At anong ginagawa mo rito sa barangay ko? Pag-uulit ng lalaki. Ramdam ko ang maotoridad niyang pagkakasabi. Mabilis akong tumayo at nagpagpag sa puwet. Ako si Ronron. Yun po ang pangalan ko. Bago lang po ako dito. May mga kasama po ako. Nagpapahangin lang ako sa bakuran namin. Tapos bigla na lang pong lumabas yung baboy ramo na yan. Paliwanag ko. Isinuksok na ng lalaki ang itak niya sa tagiliran.
Pasalamat ka, naabutan ka namin. Kasi kung hindi, patay ka na. Kaya pong pumatay ang baboy ramo? Tanong ko. Kung normal na baboy ramo, hindi. Pero kung aswang na nag-anyong baboy ramo, oo. Bigla na lamang akong kinabahan sa mga oras na yon. Naalala ko na may kasama pala kaming 2 aswang. Sa pagkakasuri ko pa naman sa datingan ng 3, parang pumapatay talaga sila ng mga aswang. Tinutugis niyo po ba yung mga aswang? Pautal-utal na sabi ko. Oo, bakit? Aswang ka ba? Tanong niya. Lumapit ang isa pang lalaki na payat at tumpak ang pisngi. Pinahid niya sa mukha ko ang bawang. Po, hindi po ako aswang. Naiilang kong sagot sa kanila. Hindi na sila nagsalita. Umalis na rin sila pagkatapos ng pag-uusap na yon. Naiwan ako mag-isa doon at muling pinagmasdan ang baboy ramo na wala ng buhay. Aswang pala tong tukmol na to eh. Nagmamadali na akong umalis at binalikan ko ang mga kasama ko. Kailangan ko kasing ipaalam sa kanila ang nag-aabang na panganib kay Alona at Ambet. Uy, gising! Gising! Pinagtatatapik ko ang mukha nila malibang kay Alona. Ano ba? Gising ka ng gising eh. Inis na sabi ni Boyet. Alona, Ambet, makinig kayo sa akin. Nasa panganib ang buhay ninyo. Bungat ko sa kanila. Papikit-pikit pa ang mga mata nila. Kaya kinurot ko sila para magising. Sinama ko na si Alona. Naririnig niyo ba ako? Nasa panganib ang buhay ninyong 2. Sabi ko kay Alona at Ambet. Saka lamang sila natauhan. Sila lang pala eh, pati ako ginising mo. Muling humiga si Boyet, pero binangon ko siya ulit. Ano bang sinasabi mo, Ronron? Tanong ni Alona. May nakausap ako kanina, isang tagatugis ng aswang. Pinatay nila yung aswang na baboy ramo na humahabol sa akin. Lahat ng aswang pinapatay nila sa barangay na ito. Kapag nalaman nila na aswang kayo, sigurado mapapahama kayong 2 ni Ambet. Mali tayo ng barangay na napuntahan. Napatayo silang 2 dahil sa sinabi ko. Kung ganon, umalis na kagad tayo. Wala nang dahilan para manatili pa tayo rito. Sabi ni Alona. Lalabas na sana kami ng bahay nang marinig ko ang boses ng lalaki. Pagsilip ko ay marami na sila sa labas. Buti na lang sinundan kita, bata. May tinatago ka palang aswang dyan, ha? Sigaw ng lalaki. Kapitan, sunugin ko na ba? Tanong ng isa pang lalaki. Nagsisigawan na sila sa labas. Pilit nila kaming pinalalabas ng bahay. Pero sa oras na gawin namin yon, natitya kong mapapahamak si Alona at Ambet. Ano ba naman kasing ginawa mo, Ronron? Lumabas-labas ka pa kasi. Inis na sabi ni Boyet matapos niyang sumilip sa labas. Ang dami nila. Pwede naman tayong dumaan sa likuran. Kaso sa dami nila, ay aabutan nila tayo. Kaya kailangan may magpapaiwan na isa para pigilan sila. Sabi ni Ambet at nagkatinginan kami ni Boyet. Langya ka, Ronron. Hindi ko gusto yung tingin mo sa akin, ha? Boyet, Ronron, alalayan niyo si Alona. Ako nang bahala sa kanila. Sabi ni Ambet. Buti naman. Bumulong pa si Boyet. Kuya Ambet, napapaliw ka na ba? Mamamatay kasi iniisip mo. Alona, mas nakakalungkot kung lahat tayo mamamatay. Katwiran ni Ambet. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Ambet? Tanong ko naman sa kanya. Tumango na lamang siya at umiti ng mapait. Sige na, dumaan na kayo sa bintana. Ako nang bahala sa kanila para makalayo kayo. Bigla na lamang nagkagulo sa labas. Nakarinig kami ng mga sigawan. Nang silipin namin ay nakita namin sila kabentong. Walang ya, paano nila tayo nasundan? Nagtataka kong tanong. Hindi ko na yata kailangan magpakabayan eh. Tara na, sabay-sabay na tayong umalis. Wika pa ni Ambet. Narinig namin na sumisigaw na si Kabentong sa labas. Alam niya na nasa loob ng bahay na yon si Alona. Alona! Papatayin lang namin ang mga tao dito. Pagkatapos nito, pakakasala tayo. Humahalakak pa si Kabentong kahit na nagkakapatayan na sa labas. Wala na kaming sinayang na oras. Dumaan na kami sa bintana at umalis kami sa bahay na yon. Ngunit sa kasamaang palad, naramdaman na lang namin na may mga aswang na ring humahabol. Sa kamalas-malasan pa, habang tumatakas kami, ay sumabit ang paa ni Boyet sa matulis na sanga. Nasugatan siya ng medyo malalim. Agad siyang binuhat ni Ambet.
Pinasan siya sa likuran habang halos maiyak-iyak na siya sa pagtagas ng dugo. Naghanap kami ng matataguan para tapalan ng sugat ni Boyet. Sinira ni Ambet ang damit niya at itinali sa paa ni Boyet. Ano ba naman kasi pare, patanga-tanga ka eh. Sabi ko na lang sa kanya. Hindi na siya makabuelta sa akin dahil sa sobrang kirot. Nang maligaw na namin ang unang grupo ng aswang na lumusob sa amin, pinagpatuloy namin ang pagtakbo. Pasan-pasan pa rin ni Ambet si Boyet. Parang hindi man lang nabibigitan si Ambet. Naisip ko na nga lang din na magpasugat na lang para buhatin din ako ni Alona. Kaso, nahiya ako kaya hindi na lang. Naging kampante kami nang mapansin namin na wala na ang mga nakasunod sa amin. Buong akala namin ng mga sandaling yon ay ligtas na kami. Pero hindi pa pala. Dahil bago kami makarating sa ilog, nakita namin na naikutan pala kami nila Kabentong at bigla na lang silang lumitaw sa likuran namin. Habang lumalapit sila, ay umaatras naman kami. Napatigil lang kami nang mapagtantong ilog na ang babagsakan namin. Malas naman na buhay to oh. Sabi ko na lang, Alona, sabi ko naman sa'yo, hintayin mo ako. Saglit lang naman ang ginawa ko doon. Umalis ka naman kagad. sabi ni Kabentong at tumatawa pa ito. Anong ginawa mo sa mga taga roon? Tanong ni Alona. Ano ka ba laman? Bakit tinatanong mo pa? Malamang, pinatay namin sila lahat. Mga manunugis daw sila eh. Walang iya ka, Kabentong. Pati mga walang kinalaman dinamay mo. Hoy Alona, kayo ang may kasalanan doon. Kung hindi sana kayo pumunta sa lugar na yon, eh di sana hindi sila mamamatay. Bakit kasi sa dami ng pupuntahan ninyo? Katabi pa ng baryo ng mga kamag-anakan ko. Muli na namang namayani ang halakhak ni Kabentong. Para na siyang nababaliw. Hindi ko inaasahan na sa halip na makalayo kami kay Kabentong, mas lalo pala kaming napalapit. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam ko. Mamili ka, Alona. Mamamatay silang tatlo o magpapakasal ka sa akin? Hindi nakapagsalita si Alona. Nararamdaman ko ang takot sa kalooban niya base sa panginginig ng kanyang kamay. Kahit na anong mangyari sa akin, hindi ako magpapakasal sa'yo. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa maging asawa ka. Sa sinabing yon ni Alona, ay nanggalaiti sa galit ang pangit na si Kabentong. Pero bago pa sila makagawa ng ikapapahamak namin, tinulak na kami ni Alona pababa sa ilog. Sumunod din siya kaagad. Walang nagawa ang mga aswang at si Kabentong. Alam kasi ni Alona na hindi maaring magtagal ang mga aswang sa mga anyong tubig gaya ng ilog. Hindi naman sa bawal sila sa tubig. Pwede naman silang maligo. Pero bawal daw silang magbabad. Hindi ko alam kung bakit. Basta, depende raw yon sa uri ng aswang. Sa lakas ng agos ng tubig ay natangay kami sa malayo. Sa makailang ulit na pagtama namin sa mga bato ay pare-pareho na kaming nawalan ng malay. Nang magkamalay kami ay nasa gilid na kami ng ilog. Nakaiga kaming apat sa batuhan. Pagbangon ko ay nakita kong gising na si Boyet. Dinadaing pa rin niya ang sugat niya sa paa. Samantala, nanatili pa rin walang malay ang magpinsan. Agad kong nilapitan si Alona at sinubukan siyang gisingin. Nalunod yata sila pre. Sabi ni Boyet. Hindi sila pwede magtagal sa tubig. Yun ang dahilan kung bakit sila nawalan ng malay. Sabi ko naman. Eh anong gagawin natin dyan? Paano natin gigisingin yan? Kita mo nga ako oh. Wala rin ako magawa dahil sa lintik na sugat na ito. Tumayo ako at naganap ng matulis na bagay. Nakakita ako ng lumang bote at agad kong binasag yun. Ano naman ang gagawin mo? Hindi ko pinansin si Boyet. Diretso lang ako sa dalawa. Sinugatan ko ang palad ko at pinatakan ko sila ng dugo sa bibig. Oh, saan mo natutunan yan, Ron? Wala. Ginawa ko lang kung ano yung nasa isip ko. Mga ilang sandali lang, nakita na naming gumalaw ang daliri ni Alona at Ambet. Napangiti at nakahinga na ako ng maluwag. Pero nagulat na lang kami ni Boyet nang biglang bumangon si Alona. Ganon din si Ambet. Nilundagan nila akong dalawa. Para silang mababangis na hayop na gusto akong kainin. Oh, teka. Ako si Ron. Uy! Malakas kong sigaw at parang doon pa lamang sila natauhan. Agad silang lumayo sa akin at takang-taka sa nangyari. Nababad kayo sa tubig at nawalan ng malay. Kaya ang ginawa ko, pinatakan ko kayo ng dugo ko. Hindi ko inakala na
Para pala kayong mga mababangis na hayop kapag nagkakamalay. Patawad, Ronron. Nawala kami sa wisyo. Sabi naman ni Ambet. Maraming salamat at niligtas mo kami. Kung hindi kami nagising, baka namatay na kami. Pinabagal kasi ng tubig ang pagdaloy ng dugo namin sa katawan. Umahalo sila sa dugo namin hanggang sa magkaroon na ng komplikasyon. Paliwanag ni Alona. Ayos lang. Ang mahalaga sa akin ngayon, ligtas ka, Alona. Akala ko mawawala ka na sa akin eh. Nilapitan ko siya at niyakap ko ng maigpit. Hoy Ronron, kanina pa ako nakaligtas pero hindi mo ako niyakap. Ako ang kaibigan mo na si Boyet, no? Patagal mo nang kasama sa buhay. Pagmamaktol na lang ni Boyet. Natawa naman si Ambet dahil doon. Inakay na namin si Boyet para makatayo. Naglakad na rin kami paalis doon. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero isa lang ang nasisiguro namin. Hindi na kami nahabol pa ni Kabentong. Hindi na kami bumalik sa baryo namin, Kabanong. Nagpakalayo-layo na kami para mamuhay ng mapayapa. Masaya na kaming namuhay mula noon. Ang problema ko na lang talaga ay kung papaano ko madadalaw ang mga magulang ko. Base kasi kay Ambet na pasimpleng nakapunta sa kanila, maayos naman ang mga magulang ko. Pero yun na nga lang, wala silang kaalam-alam kung nasaan ako. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, itinakas namin ng mga magulang ko at isinama sa buhay namin ni Alona. Nagulat sila nang malaman nila na aswang pala ang darling ko. Wakas.